Hello guys, hello Gemini. Welcome dito sa aking channel Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, kapay energy para sa inyong lahat. Ito ay general reading, weekly tarot reading. So, kung bago ka, please like and share. Paki-subscribe. Paki-press ang notification bell button para ikaw ang unang makapanood sa ating mga videos. Okay, Gemini. Okay. Legends, knowledge, and face your fears. Whoa. Wow. Etong legends na to is, eto yung mga nangyari sa nakaraan. It's either good or bad experiences siya. So, pwedeng yung mga napagdaanan mo, napagdaanan ng magulang mo, napagdaanan ng pamilya mo, na pwedeng positive or negative yung outcome. So, sinasabi ng baraha sa'yo na may iba sa inyo, Gemini, na dumaan kayo sa mahirap, maganda, or balance or imbalance na pangyayari sa buhay nyo. And siguro yun yung pwedeng nagdadala ng takot sa'yo sa kasalukuyan. Pwedeng sa relationship, siguro lumaki kang hiwalay yung magulang, or pwedeng lumaki ka na away ng away yung pamilya. So ngayon, parang yun yung parang takot mo. Yung iba ayaw ng mag-asawa, ayaw makipag-commit, magpakasal. Kasi nakita niya while growing up na ganun yung sitwasyon. So, nakikita ko siya dito na kailangan mong alisin yung mga kinakatakutan mo. Okay? Isipin mo na hindi lahat ng nangyari sa'yo sa nakaraan, or hindi nangyari sa parents mo, or sa siblings mo, or sa relatives mo, sa ancestors mo, ay mangyayari sa'yo. Okay? So, sinasabi ng braso dito na kailangan mong maging matalino. Okay? Kasi kung i-restrict mo yung sarili mo dahil lang sa nangyari sa nakaraan, ikaw yung lugi niyan. Ikaw yung mahihirapan. So, ang gagawin mo sa ngayon is, yun, timbangin yung situation, pag-aralan yung sitwasyon, pag-aralan ng bawat detalye, and then decide, 'di ba? Alisin mo yung takot kasi alam mo yung takot natin, siguro nararamdaman natin yan kasi masyado tayong nakafocus sa past or natatakot tayo para sa future. So, sabi ng isang philosopher, 'di ba? Yung taong takot na takot or maraming kinakatakutan is hindi sila namumuhay sa current na present situation. Namumuhay sila sa nakaraan, or yung iba namumuhay sa future. So, parang advance mag-isip na hindi pa nga tapos yung present situation, yung di ba? Parang halimbawa, 2024 pa lang, meron pa tayong 2 months, may Christmas pa, may New Year pa, pero yung iba, ang focus na is, ano kaya mangyayari sa 2025? Parang ganun. So, wag masyadong advance, and wag din masyadong mag-stay sa past. Stay in the present situation. Enjoy the situation. Okay? Enjoy the present moment. Okay? Live life to the fullest, diba? Parang yun yung sinasabi sa'yo ng baraha. Thank you, guys. Okay. Gemini. Kumuha tayo dito ng 2 cards. Okay, wow. So, Gemini, ang nakikita ko dito, yung first card mo is Queen of Cups. So, yun, be at peace, 'di ba? Be at peace, or makipag-peace ka sa past mo, 'di ba? Or tanggapin mo kung anong nangyayari sa nakaraan. Tanggapin mo kung anong nangyayari sa kasalukuyan while praying and hoping for a better future. Pero hindi yung parang masyado na tayong obsessed sa future, obsessed din tayo sa past natin. So, dito, sinasabi na kalma lang. Okay? Kumalma ka lang, Gemini. Isang Gemini na babae, pwedeng may asawa, pwedeng lola mo to, tiyahin, or parent, mother figure, or kung sino man siya. Siya ay siguro gusto mong hinga ng tulong financial. Siguro gusto mong humingi ng mga idea sa kanya kung paano mag-manage ng financial and emotional. Kaya yung iba sa inyo dyan, hihingi ka siguro ng tulong sa kanya para matulungan kanya sa pagkakaroon ng balancing management sa pera. Okay? Yung iba sa inyo, this week is pwedeng magsisimula kayong mag-ipon ng pera. Yung iba is parang magsisimula siyang mag-ipon ng pera, magsisimula siyang
research kung ano yung pwedeng mga additional na pwedeng mga sidelines ng trabaho na pwedeng pagkakitaan, online man siya or sa physical. Okay? So, comment down below if you resonated. And this week din, ang focus mo is maging matipid. Simula this week ay magiging sobrang tipid ka na. Sobrang magiging tawag dito, matipid ka. And at the same time, sobrang kang magiging anong tawag dyan sa Tagalog? Mapagmatsyag ba? Or hindi mapagmatsyag, mali yan. Sobra kang magiging aware sa mga actions mo, lalo na yung tungkol sa pera, like kung saan mo ilalagay yung pera mo, investment, or kung saan mo ginagastos yung pera mo every day or every month. Okay, Knight of Pentacles. So yun, isang Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus ang pwedeng magbigay sa'yo ng good news regarding sa money, or pwedeng may mag-offer sa'yo ng trabaho, may mag-offer sa'yo ng bagong pagkakitaan, may mag-offer sa'yo ng mga additional source ng income. Pero, hindi mo ito kabisado, parang ganun. So, if ever may mag-offer sa'yo ng work, parang iisipin mo, hindi ko alam kung paano. So, nandito yung knowledge, so pwedeng mag-undergo ka ng additional learnings, skills training, pwedeng yung iba magsa-seminar, yung iba naman is magte-training, parang ganun. So, grab the opportunity kasi kung patadagalin mo to, hindi na to babalik sa'yo. Kasi minsan yung mga chances, yung opportunities, once lang sila kumatok sa atin. Okay? Kasi ano yun swerte yan, good luck yan So, pag kumatok sa atin, pag hindi natin binuksan, or hindi natin kinuha, grab yung opportunity, ibig sabihin, ayaw natin. So, yung universe, hindi na yun ibabalik sa'yo. Okay? Okay, so nakikita ko siya dito na, out with your old self. And, welcome mo na yung parang new beginnings. Okay? Wow. So, double confirmation, yung Queen of Cups. So, nakikita ko siya dito, lahat ng pagod mo, lahat ng sacrifices mo, lahat ng pawis, dugo, puhunan mo, lahat ng pain, lahat ng heartaches, lahat ng nangyari sa iyo sa past, kailangan mong tanggapin. Okay? So, dalawa yung Queen of Cups, dalawang babae dito, either mother figure, dalawa, lola, kapatid mo, or kapatid ng nanay mo, tita mo, biyanan mo, basta babae to. Dalawang babae ang posibleng makakatulong sa'yo, lalo na kung pagod na pagod ka na i-manage yung sarili mong problema or anything. Okay? So, sa ngayon, siguro this week, may pagkakataon kang makapagpahinga, may pagkakataon kang makapagbakasyon, matulog ng mas matagal-tagal, or pwedeng may pagkakataon kang makapag-meditate, contemplate, and makapag-relax. Okay? Thank you guys. Bye!